Kapag nagkahiwalay ang dalawang taong matagal nang magkarelasyon ay maraming bagay ang pwedeng maapektuhan at pagtalunan. Hanggang hindi ninyo na alam kung sino nga ba sa inyo ang dapat na magparaya. Ikaw na naiwan at nasaktan o siya na bumalik sa buhay mo kahit wala na siyang karapatan pa. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut, pati na rin po sa mga subscribers po ninyo sa inyong YouTube channel. Ikaw talaga ang pumapawi ng pagka-homesick ng mga tulad kong OFW. Lalo na ang pakikinig sa inyong channel. Kaya simula nang malaman ko ito mula sa kasamahan ko ay araw-araw na po ako nag-aabang ng inyong mga bagong upload. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Delphine. 37 years old at isa akong OFW sa loob ng 10 taon. Sinubukan kong magtrabaho sa Pilipinas pero hindi talaga sapat. Na pangsuporta sa pamilya ko yung kinikita ko kaya naman sinubukan ko rin pong mag-abroad. At dahil sa kailangan ng pampapagamot ng nanay ko ng panahon na yon ay nakipagsapalaran ako ng maaga sa isang malayong lugar na ako lamang mag-isa. Naging maayos naman ang buhay ko sa ibang bansa Papa Dudut. Siyempre malungkot sa una pero masasanay ka rin naman kapag nagtagal na. Nakatulong din ang mga kaibigan kong Pinoy. Dito ko na rin nga nakilala ang girlfriend ko na si Trina na naging fiancé ko na rin sa abroad. Nakilala ko siya sa isang Pinoy gathering noong 2 taon na akong OFW at ngayon ay 8 years na kaming magkarelasyon. Habang mas nakikilala ko siya noon ay mas lalo siyang nagugustuhan. Marami kasi akong natutunan kay Trina, lalo na pagdating sa pera at sa tamang paggastos nito. Nagkaroon pa kami ng maliit na negosyo para lamang madagdagan ang kinikita naming pera. May kanya-kanya rin kasi kaming responsibilidad na dapat gawin sa mga pamilya namin. Papa Dudut, alam ko sa sarili ko na si Trina na ang babaeng para sa akin kaya sinigurado ko talagang maganda at hindi makakalimutan ang proposal na hinihanda ko para sa kanya. Parehas kaming may active lifestyle ni Lisa kaya naman noong nag-hike kami dito sa Pilipinas noong isang bakasyon namin, kinuha ko na ang pagkakataon para makapag-propose sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Trina at nag-yes siya. Simple lang pero alam kong maganda at nagustuhan niya ang ginawa kong yon. Dahil nasa lugar kami kung saan niya madalas din na gustong puntahan at maganda rin ang tanawin sa paligid doon. Bago pa man ako makapag-propose kay Trina ay may mga naipundar na kaming dalawa. Kasama na dyan ang bahay at lupa na titirhan namin pagkatapos ng kasal. Pinangako ko kasi kay Trina ang isang maayos na buhay kaya maaga pa lamang ay pinaghandaan ko na. Nagpapasalamat din ako na supportive siya at tinutulungan niya rin ako sa paghahanda at pagpaplano ng future namin. Masaya kaming pareho Papa Dudut. Yon ang pinapaniwalaan ko. Akala ko'y wala na kaming mga problema na pagdaraanan kasi wala naman kaming masyadong pinagtatalunan. Kumbaga ay magkasundo talaga kaming dalawa. Ang hindi ko lang alam ay may gumugulo na pala sa isipan niya. Kaya pala madalas siyang tulala Papa Dudut sa tuwing magkasama kaming dalawa. Kaya parang hindi ko kasama ang isip at puso niya kapag magka-date kami. Kaya parang may nagbago kasi lumalabo na pala ang relasyon namin noon. At ang malala pa doon ay tungkol sa pinaplano pa naming pagpapakasal ang bigla na lang niyang pinag-isipan kung itutuloy pa ba namin. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw na munang mapag-isa. Na hindi niya raw nakikita ang sarili niya na kasama ako sa habang buhay. Bakit Trina? May nagawa ba ako? May pagkukulang ba ako? Naguguluhang tanong ko. Wala pero ayoko na talaga. Hindi ko na kasi nakikita ang sarili ko sa mga sinasabi mong plano para sa iyo, para sa atin. Ayoko nang maging sunod-sunuran sa mga plano mo. Naiiyak na sagot niya. Pero lahat ng mga yun ay pinaplano ko para sa iyo. Tinatanong naman kita, hindi ba? Tinatanong kita lagi kung ayos lang sa iyo at sinasabi mo na oo. Pero ano, hindi naman pala? Naguguluhan at naiiyak na ring tanong ko sa kanya. Sinasabi ko na oo kasi alam ko na doon ka magiging masaya. Na doon ka nga sasaya. Akala ko din doon ako sasaya. Kung saan ka masaya.
kung ano ang gusto mo, pero habang tumatagal tayo, hindi ko na nakikita ang sarili ko na kasama ka. Kasi sa tuwing hinihila mo ako papalapit sa iyo ay lalo lamang ako napapalayo sa sarili ko. Sagot niya. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Di sana nagawan ko ng paraan. Kaya ko naman mag-adjust para sa iyo eh. Sabihin mo lang. O kaya ganito na lang. Baka nabibigla ka lang sa mga sinasabi mo ngayon. Pag-isipan mo na lang munang mabuti ang lahat. Ang pagpapayo ko pa sa kanya. Delphine, nakapag-decide na ako eh. At saka hindi mo deserve yung ganito o yung kagaya ko. Huwag mo na akong hintayin. Masasaktan ka lang lalo. Sagot niya. Hindi, ayos lang ako. Kahit na ano pang maging desisyon mo ay tatanggapin ko. Basta alam kong pinag-isipan mo itong relasyon natin. Kung masasaktan man ako ay choice ko na yon. Pero tatanggapin ko naman ang kahit na anong desisyon mo kasi mahal kita. Please Trina, please. Pag-isipan mo muna. Ayokong matapos ang lahat sa ganitong paraan. Hindi pa ako handang mawala ka sa buhay ko. Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. Papa Dudut, ayoko talagang bitawan si Trina noon dahil sobrang mahal na mahal ko na siya. Sana kasi nagsabi siya para hindi na kami umabot sa ganito. Para rin alam ko ang gagawin para mapagaan ang loob niya. Ayoko rin naman siyang pilitin pero hindi ko rin matatanggap kung basta-basta na lamang siyang susuko sa 8 taon na relasyon namin. Kaya naman hinayaan ko na mag-cool off muna kaming dalawa. Ayoko siyang pilitin dahil baka mas lalo lamang masayang ang lahat at hindi ko siya tinawagan o tinext. Pero mabuti na lamang pagkatapos na makapag-isip ni Trina ay bumalik siya sa akin. Kaya lang ay hindi na rin kami katulad ng dati na sweet, lalo na si Trina. Siguro kasi ay nagkalamat na ang maganda naming relasyon kaya hirap kaming ibalik ang dati. Medyo natanggap ko rin naman na may mababago sa aming dalawa pero syempre umaasa pa rin ako na mababalik kami sa dati. Mas naging busy na rin si Trina sa trabaho niya. Nakikipag-usap pa rin naman siya sa akin pero dumalang na ang pagre-reply niya dahil nga din sa pagka-busy niya sa trabaho. Mahirap para sa akin ang sitwasyon namin pero tinanggap ko na lang din dahil ayokong maging demanding para kay Trina. Baka lalo pa siyang mawala sa akin kung ganon at ayoko namang mangyari pa yon ng tuluyan. Hanggang isang araw ay bigla na lang hindi nagparamdam sa akin si Trina. Ni isang reply sa mga text ko ay wala kong natanggap mula sa kanya. Tinawagan ko ang isa niyang katrabaho at nagulat ako nang malaman ko na hindi na pala siya pumapasok sa opisina nila. Pero mas nagulat ako nang sabihin sa akin ng katrabaho ni Trina na flight na pala niya pauwi ng Pilipinas kinabukasan. Kaya naman kagad akong pumunta sa apartment niya at naabutan ko pa nga siya na nag-aayos ng mga gamit niya. Nagulat siya nang sabihin ko na alam ko na ang plano niyang pag-uwi ng Pilipinas. Sinabi niya sa akin na hindi niya yon pinaalam kasi ayaw niyang makialam pa ako sa mga desisyon niya sa buhay. Gusto niya na raw gawin ang mga bagay na hindi ako nakikialam sa kanya. Gusto niya na raw munang lumayo sa akin. Ayaw na raw muna niyang makasama ako at ayaw na niya raw na matuloy pa ang kasal naming dalawa. Bakit ka ba kasi umaayaw? Ano bang kasalanan ko sa iyo para ganituhin mo ko, Trina? Minahal naman kita, hindi ba? Ibinigay ko naman ang lahat sa iyo. Naiiyak na wika ko. Oo nga, alam ko at nagpapasalamat ako sa iyo dahil doon pero sa ngayon, pagbigyan mo naman ako, Delphine. Kung mahal mo talaga ako ay hahayaan mo muna ako. Papalayain mo ako. Para rin naman sa atin to eh. Tugon naman niya. Para sa atin o para lang sa sarili mo? Trina naman please lang, huwag ka namang maging selfish. Alam mo na hindi ito ang solusyon sa problema natin. Kung ano man ang problemang meron tayo, pakiusap ko pa sa kanya. Delphine, naririnig mo ba ang sarili mo? Kaya mo ba talaga makipagrelasyon sa isang taong ayaw na sayo? Sa isang tao na sinukuha na ang relasyong pilit mong binubuhay kahit nakita mo naman na patay na ito? Tanong niya. Aayusin naman natin to eh. Aayusin ko kung ano man ang mali sa atin. Sabihin mo lang, Han.
Huwag ka lang mawala sa akin. Naiiyak pa na pakiusap ko. Delphine, mahalin mo naman muna ang sarili mo. Hayaan mo na ako kasi kahit pilitin mo ako at kahit na manatili ako sa tabi mo, babalik at babalik ka sa katotohanan na hindi na talaga ako masaya sa'yo. Sa relasyon na ito, hindi ako uuwi ng Pilipinas para takasan ka. Uuwi ako ng Pilipinas para mas lalong makapag-isip. Kaya tama na Delphine, hayaan mo na akong umalis. Tugon naman niya sa akin. Papa Dudut, may mga bagay talaga na kahit na anong gawin mong pilit na isalba ay hindi na talaga kaya pa. Sa buhay ko yon ang nangyari sa relasyon namin ni Trina at kahit napakahirap na tanggapin noon para sa akin ay pinalaya ko na rin si Trina dahil alam kong yon ang makapagpapasaya sa kanya. Hindi naman ako sumuko kaagad at alam kong nagawa ko na rin ang parte ko para sa relasyon namin. Kaya noong pinaramdam na talaga sa akin ni Trina na ayaw niya talaga ay doon ko na sinimulang tanggapin na wala na. Na dapat na akong mag-move on kasi mahirap na talagang habulin ang tao na ayaw nang magpahabol. Ang dami na naming plano, ang dami na naming mga pangarap pero nang dahil lamang sa pag-uwi ni Trina sa Pilipinas, nasira at naglaho na ang lahat ng mga yon. Mahirap mag-move on lalo na kung nakahanda na ang halos lahat para sa inyong kasal. Ang dami mga kaibigan at kamag-anak namin na nagtatanong tungkol sa dapat sana naming pagpapakasal. At marami din ang nabigla ng malaman ng paghihiwalay namin ni Trina. Kasal lang naman kasi halos ang kulang sa amin tapos ay hindi pa natuloy. Pero hindi nagtagal ay nagawa ko ring makapag-move on. Hinabala ko ang sarili ko sa trabaho at mas nagpursige para mas makapag-ipon at lumalabas din ako kasama ang mga kaibigan na hindi ko masyadong nagagawa dati noong kami pa ni Trina. Dahil din dito ay may nakilala ako, si Celine na isang OFW. Maganda siya, mabait at masayang kausap. Nang dahil sa kanya ay unti-unti kong nalimutan ang sugat na iniwan sa akin ni Katrina. Palagi niya kasi akong napapangiti at napapasaya. Siya rin ang nakikinig sa lahat ng problema ko sa buhay, mapatungkol man sa pamilya o sa dati kong karelasyon. Kalaunan ay naging magkarelasyon din kami at mas naramdaman ko ang pagmamahal mula kay Celine. Masasabi kong mas mahal niya ako kesa sa naranasan ko kay Trina. At dahil natuto na rin ako sa pagkakamali ko sa dati kong relasyon ay mas naging malawak na rin ang pagtingin ko sa pag-ibig. 2 taon pa lamang kaming magkarelasyon nang niyaya akong magpakasal si Celine. Dahil gusto na namin na sa Pilipinas magpakasal at bumuo ng sariling pamilya ay napagpasyahan naming umuwi na. Gamit ang naipon naming 2 mula sa mahabang panahon ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay nagsimula kaming magtayo ng negosyo. At ayusin na rin ang kung anumang kailangan namin para sa magiging buhay namin sa Pilipinas. Umuupa lamang kami ng bahay noon pero nabanggit ko sa kanya na may nabili na akong bahay at lupa na titirhan namin kapag nagpakasal na kami. Palagi namang sinasabi sa akin ni Celine na gusto na niyang makita ang magiging bahay namin. Nagpaplano na rin siya ng mga gamit na bibilhin para doon. Pero nang minsang kulitin niya pa ako na pumunta na kami sa bahay ko ay doon na ako napaamin sa kanya. Mahal, ang totoo kasi niyan ay kasi yung bahay, hindi lang ako nagpundar noon. May hati din doon si Trina pag-amin ko sa kanya. Ano? Trina? As in yung ex mo na dapat ay pakakasalan mo na rin? Gulat na tanong niya. Oo, sorry kung ngayon ko lang sinasabi. Bumibelo pa kasi ako sa iyo tsaka gusto ko talagang ayusin yung tungkol sa hatian namin ni Risa doon sa bahay. Gusto ko kasi siyang makausap muna ng personal at balita ko kasi na nandito na rin siya sa Pilipinas. Kaya magpapatulong ako doon sa isa naming kaibigan na galing din sa abroad na makausap ko siya. Nakuha ko ng number niya at iko-contact ko na siya mamaya, sagot ko. Kailangan niyo ba talagang magkita ng personal? Malungkot na tanong niya. Nababakasan ko naman sa boses niya ang pagsiselos. Mahal, nagsiselos ka ba? Hindi mo naman kailangan magselos dahil walang dapat na ikaselos. Siyempre kailangan ko rin siyang makausap ng personal para mas maayos naming madiscuss
yung tungkol sa bahay. Saka huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makuha yung bahay na yon para sa'yo. Alam kong gustong gusto mo na yung bahay at excited ka nang ayusin yun. Kapag naayos na namin ang hatian, saka tayo magsimulang ayusin ang bahay. Pangako ko sa kanya. Alam ni Celine kung gaano ako nasaktan noon kay Trina. Witness kasi siya kung paanong halos nadurog ang mundo ko nang dahil sa ex-fiancé ko. Kaya naiintindihan ko kung magselos man siya kay Trina. Pero nang panahon na yon ay sigurado na kasi ako kay Celine at ramdam ko na wala na akong nararamdaman noon para kay Trina. Hindi naman ako nahirapan na tawagan at kontakin si Trina dahil kaagad niyang nasagot ang tawag ko. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming magkita dahil may sasabihin ako sa kanya. Pumayag naman siya kasi nasa Pilipinas din daw siya noon. Kaya nang linggo din na yon ay nag-set up na kami ng date para sa pag-uusap namin. Sorry late ako, umorder ka na ba ng pagkain? Tanong ni Trina nang makarating siya sa meeting place namin. Trina, hindi ako nandito para makipagkumustahan or kung ano. May gusto akong pag-usapan at sana maging mabilis lang to. Yung tungkol sana sa bahay na ipinundar natin, panimula ko. O anong tungkol doon? Tamang-tama pala kahapon duman ako doon para i-check siya. Wala pa rin namang nagbago simula nung huli kong ipinaayos yun. Wika naman niya. Kasi Trina, bibilhin ko yung hati mo sa bahay, sagot ko. Ano? Sinasabi mo ba na bibilhin mo yung share ko doon sa bahay? Bakit? Anong meron? Magkakasunod na tanong niya. Seryoso ba Trina? Seryoso bang tinatanong mo yan? Tanong ko rin. Malamang, pupuntahin mo ko dito para sabihin yan paano hindi ako mabibigla? Inis na sagot niya. Parang dapat nga alam mo nang mangyayari ito noon pa. Naghiwalay naman na tayo matagal na. At para saan pa yung may property tayo na magka-share. At saka isa pa gusto kasi ng mapapangasawa ko na doon kami tumira pagkatapos ng kasal kaya gusto ko nang bilhin ang bahay. Pagpapaliwanag ko. Teka lang ha, sandali lang. Pagkatapos kong may ipaayos sa bahay na yon, iba pang makikinabang ngayon? Aba naman talaga. Ano ka Delphine, sineswerte? Hindi ako papayag. Bukod sa bayad sa mismong bahay, puro ako nagbigay ng effort at time at nag-asikaso ng maintenance ng bahay na yon. Congratulations sa inyo pero sorry. Pero hindi ko ibibigay ng ganon-ganon lang ang bahay na yon. Pagmamatigas niya. Ano pa bang gusto mo Trina? Babayaran ko naman lahat ng ginastos mo Gusto mo dagdagan ko pa? Wika ko. Hindi naman doon lang yon masusukat. Delphine, investment ko na ang bahay na yon. Inalagaan ko yon na parang anak ko tapos ipamimigay ko lang? Hindi. Magkamatigasan na pero hindi ko ibibenta ng ganun lang ang bahay na yon. Sagot pa niya bago mabilis na umalis sa harapan ko. Papadudot hindi ko maintindihan kung bakit ayaw na lang ni Trina na ibenta ang share niya doon sa ipinundar naming property noon. Kasi hindi rin naman niya titirahan yon ngayon. Hindi lang din naman ng bahay at lupa ang bibilhin ko sa kanya. Pati na rin lahat ng nagastos niya para ayusin at pagandahin ang property. Mukhang hindi pa rin naman siya magpapakasal ngayon o sa susunod mang mga taon. Kaya hindi ko nakikita ang kahit na anong rason para gustuhin pa rin niya yung bahay na yon at lupa. Hindi rin naman siya nakatira doon at balita ko ay may pinapatayo pa siyang bahay ngayon sa isang exclusive subdivision sa Maynila. Kaya alam ko na hindi niya rin titirahan pa ang bahay na pinagawa namin noon. Wala naman sanang kaso sa akin kung ibebenta ko kay Trina ang share ko kaso si Celine, yun na kasi ang gustong bahay at gusto kong mapasaya ang mapapangasawa ko. Isa pa, kaya rin gusto kong maging akin na ang solong pagmamay-ari ng bahay na yon para rin maputol ang ugnayan naming dalawa ni Trina. Lalo na ngayon at lalagay na ako sa buhay may asawa. Alam kong pwede ko namang offeran si Celine ng ibang bahay na mas maganda. Pero kilala ko kasi ang fiancé ko. Kapag may nagustuhan siyang isang bagay hanggat maaari ay yon ang gusto niya. Pero sa sitwasyon na meron kami ni Trina ngayon ay hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin para makumbinsi ko ang ex ko na ibenta na lamang sa akin ang share niya sa ari-arian na yon. Papadudot hindi kalaunan ay kinasal na rin kami ni Celine at masayang
masaya kami sa bagong buhay namin bilang mag-asawa. Tinuloy na rin namin ang pagtira doon sa bahay at lupa na may ipinundar namin ni Trina dahil na rin sa hindi na ito nagparamdam pa ulit sa akin pagkatapos ng dati naming pagkikita. Tuwang-tuwa din si Celine dahil doon kami tumira dahil marami na rin siyang plano para sa bahay na yon. Nagpatuloy lang ang kasiyahan naming mag-asawa hanggang sa isang araw ay dumating si Trina sa bahay at pinamukha niya na may karapatan siya sa bahay na yon. Kaya pwede siyang dumalaw anumang oras na gustuhin niya. Totoo naman yon, Papa Dudut, pero kinatwiran ko na kami na ni Celine ang nakatira doon kaya dapat na magpasabi naman siya kung pupunta siya. Nagsimula na ang pagtatalo ng dalawang babae hanggang sa bigla na lamang masampal ni Celine si Trina dahil tinawag niya itong sampid sa buhay ko. Anong karapatan mong sampalin ako, babae ka? Sigaw pa ni Trina. Ano rin naman ang karapatan mo para insultuhin ako, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo. May karapatan ako dito dahil sa asawa ko. May karapatan pa rin ako sa pamamahay na ito. At dito na niya ako ibinahay. Matuto ka namang gumalang. Trina, may nakatira na rito. Hindi ka man lang gumalang sa space namin mag-asawa? Sagot pa ni Celine. Space? Nagpapatawa ka ba? Kahit na anong gawin mo, Celine, ikaw ang nakikitira lang dito. Kaya umayos ka. Dahil hindi ako magdadalawang isip na kaladkarin ka palabas ng pamamahay ko. Pagbabanta pa ni Trina. O sige, subukan mo ano? Sagot naman ni Celine. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Celine, ha? Mabait pa ako ngayon kasi maayos naman akong pumunta rito. Pero ganyan pang pagtrato mo sa akin sa pagbabalik ko dito? Pasensya na, ha, pero baka makilala mo yung mabangis na ako. Muling banta pa ni Trina. Tama na yan, tumigil na kayo. And Trina, please umalis ka na lang. Utos ko sa dati kong kasintahan. Sinamaan naman ako ng tingin ni Trina bago siya tumingin kay Celine. Matuto kang lumugar, Celine, ha? Tandaan mo, wala kang hati dito. Wala kang karapatan. Ang wika pa ni Trina bago patabog na lumabas ng bahay. Napakawalang kwenta talaga ng ex mo. Ang sama ng ugali. Nakipagrelasyon ka ba talaga doon? Nang gigigil na wika pa ni Celine. Dapat hindi mo na pinatulan pa si Trina. Baka lalong hindi pumayag na bilhin ko yung share niya dito. Lalo tayong hindi matatahimik. Ang wika ko naman. Delphine, asawa mo ko. Pinagsasalitaan ng ganon ang asawa mo pero hindi mo man lang ako mapagtanggol? Ano yun? Kahit totoanin niya yung banta niya, nakakalad ka rin niya ako palabas ng bahay, hindi mo pa rin ako ipagtatanggol sa kanya? Kahit masaktan na niya ako, naiinis pang sabi niya. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang na mas lalong lumaki pa ang gulo na ito, ang sabi ko naman. Ang sabihin mo, hindi mo talaga kaya yung ex mo. Kaya nga hanggang ngayon, hindi mo pa rin makuha-kuha itong bahay. Kung matapos siyang ipagtanggol yung hati niya rito, aba dapat ikaw rin. Kung ipinamumukha niya parati sa atin yung karapatan niya rito, pues dapat tinatapatan mo. Galingan mo naman. Sagot niya sa akin. Papa Dudut, ayoko na talagang umabot pa sa pisikalan at malalang laitan at awayan ang pag-aayos ng isyo ng hatian sa ari-arian na yon. Kaya hanggat maaari ay pinipigilan kong mapikon kay Trina. Parati ko ring pinapalahanan si Celine na magtimpi kahit gaano na nakakainis si Trina. Dahil para rin naman sa amin yon. Naisip ko kasi na kung makikita ni Trina kung gaano kami maayos at sincere na kausap siya, baka sakaling magkaroon ng chance na pumayag na rin siya kaagad. Kumbaga ay kinukuha ko lang din talaga ang loob at tiwala ni Trina para makapag-usap kami ng maayos. Para hindi na lumaki pa ang gulo sa pagitan naming tatlo. Kilala ko naman kasi si Trina na hindi siya ganoon ka-eskandalosa. Kaya kailangan ko lang siyang mas makausap pa para makumbinse sa gusto kong mangyari. Sinabi ko naman kay Celine ang gusto kong mangyari, Papa Dudut. Kaso minamasama niya pa rin ang strategy kong ito. Akala niya hindi ko siya kayang ipagtanggol sa ex ko pero ginagawa ko lang talagang magtiis dahil gusto kong masiguradong sa akin mapupunta ang buong lupain at ang bahay. Dahil dito pa rin talaga gusto ni Celine na tumira kami. Pero ngayon parang hindi lang ang ex ko ang magiging kalaban ko dahil pati ng relasyon namin mag-asawa ni Celine ay naaapektuhan na. Litong-lito na ako sa kung ano ba talaga ang dapat kong gawin.
Kaya ko naman na bumili ng ibang bahay sa ibang lugar pero ayaw naman ang asawa kong si Celine. At gustuhin ko man na bayaran na lamang ang bahay namin ni Trina, ang ex-girlfriend ko naman ang ayaw na pumayag. Hindi ko na tuloy alam kung saan ako lulugar, Papa Dudut. Nang dahil sa pagkalito ko ay niyaya kong makipag-inuman ang kaibigan kong si Albert. Sinabi ko sa kanya ang problemang pinagdaraanan ko noon na inalo ko na lang si Trina na bibilhin ko na ang bahay na naipundar naming dalawa. Pero hindi siya pumayag. At kahit na hindi siya pumayag ay doon pa rin kami tumira ng asawa kong si Celine. Naikwento ko rin ang ginawang palalait ni Trina kay Celine at panggugulo sa bahay. Nagulat nga rin si Albert kasi kilala niya na hindi mahilig sa gulo si Trina. Pero siguro sadyang madali lang talagang magbago ang isang tao. Pero ano ba talagang balak mo? Medyo mahirap yan ha. Kung hindi pa matatapos yan kasi nakatira na kayo doon eh. Baka biglang maisipan ni Trina na palayasin kayo sa bahay na yon. Saan kayo pupunta? Tanong pa ni Albert. Subukan niya lang. Hindi niya magagawa yon kasi may karapatan pa rin ako sa bahay. Kaya nga feeling ko nangiinis yun eh. Para kami na lang ni Celine ang sumuko sa pagsulpot-sulpot at pangiinsulto niya doon. Wika ako. Bakit di na lang kayo sa ibang bahay tumira ni Celine? Marami namang rent to own sa mga subdivisions eh. Kesa naman hindi kayo matahimik palagi ng dahil lang sa bahay na yan. Mas gugustuhin niyo ba yon? Saka alam mo Delphine, pakiramdam ko hindi lang si Trina ang kailangan mong kausapin at pakiusapan tungkol sa problema. Pati na rin yung asawa mo. Ipaliwanag mo sa kanya na nang mabuti ang sitwasyon. Mabait naman yung si Celine, hindi ba? Maintindihan niya yon. Pagpapayo ni Albert. Paano kung hindi? Tanong ko naman. Ano ba ang mas mahalaga sa inyo? Yung bahay o peace of mind sa pagsasama ninyo? Mukhang hindi kayo titigilan ni Trina hanggat hindi siya nananalo. Pre, minsan kailangan din nating sumuko. Wala namang masama doon. Ang ibig sabihin ko lang talo ka o talo kayo. Baka nga mas panalo pa kayo kung kayo na ang lalayo sa gulo Payo pa niya. Pero yung bahay talaga kasi na yun ang gusto ko rin sanang ibigay sa asawa ko. Ang wika ko. Magkakaroon din kayo ng bahay na talagang inyo lang. Konting tiyaga at hintay lang, masipag naman kayong mag-asawa. Kailangan ninyong mamili na. Baka makaapekto pa yan sa pagsasama ninyo, sige ka. Ang payo naman ni Albert. Papa Dudut, may sentimental value na rin kasi ang bahay na yun sa akin. Unang bahay na pinaghirapan ko kaya gusto ko rin sanang ibigay sa asawa ko yon. Kaya nga tumira kami doon ni Celine kahit pa hindi pumayag si Trina na bayaran ko ang mga ginastos niya sa bahay. Kasi gusto ko na maramdaman ni Celine ang niregalo kong bahay para sa kanya. Sa kabilang banda ay hindi ko maitatanggi na may punto rin naman ang kaibigan kong si Albert sa naging payo niya. Mukhang ang hindi rin talaga magpapatalo si Trina kasi kahit na anong subo ko ay hindi talaga siya nagpapatinag. Parati niyang dinadahilan na inalagaan daw niya kasi ang bahay kaya niya ito hinahabol. Pero pakiramdam ko hindi lang yon ang dahilan. Pakiramdam ko rin na parang naghihiganti siya o may kinikimkim pa siyang sama ng loob kaya niya ito ginagawa. Alam ko na gusto niya lang akong pahirapan. Pero bakit? Hindi naman ako ang nanakit sa kanya. Kasi siya ang tumapos at nang iwan sa relasyon naming dalawa. Siya ang sumuko. Hanggang isang araw ay pumunta si Trina sa bahay nang wala si Celine. Doon ko siya muling kinumbinsin na para matapos na ang gulo sa pagitan namin ay payagan na niya akong bayaran ko na ang mga nagastos niya sa bahay. Pero dinadahilan na naman niya na parang anak na niya raw ang bahay na yon na inalagaan at ginastosan niya kaya hindi siya papayag. Muli na naman kaming nagtalo hanggang sa lait-laitin na naman ni Trina ang asawa kong si Celine. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko ha. Saway ko sa kanya. Inis na inis ako kapag nakikita ko yung Celine na yan. Tuwing naiisip ko na magkasama kayo sa bahay ko, lalo akong nagagalit. Dapat ako yan hindi lang si Celine. Dapat ako ang kasama mo rito. At kaya hindi ko maibigay sa iyo ang bahay na ito kasi ito na lang ang tanging bagay kung saan ako may koneksyon sa iyo, Delphine. Dire-diretsong wika niya na medyo naluluha na. Pinapalagan mo pa rin ang koneksyon natin? Gulat na tanong ko. Oo kasi mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita, Delphine. Sagot ko. Ano ka ba, Trina?
Huwag kang magbiro ng ganyan. Pagkontra ko naman. Sana nga nagbibiro lang ako. Kaso hindi Kaya kapag makita ko lang si Celine ay kumukulo na talaga ang dugo ko. Dapat ako ang asawa mo Dapat ako ang mahal mo at hindi siya. Naiiyak pa niyang sabi. Bakit ka magagalit, Trina? Ikaw nga itong sumuko sa relasyon natin. Sinabi mo hindi ba na ayaw mo na? Kahit na anong gawin kong pagmamakaawa noon ay ayaw mo pa rin. Hindi mo ako pinakinggan tapos ngayon ay biglang ganito. Ngayon ka pa ba maghahabol? Panunumbat ko sa kanya. Hindi akong sumuko, Delphine. Ikaw. Hindi ba sabi ko sa iyo uuwi lang ako ng Pilipinas para mas makapag-isip? Bakit hindi mo ako hinintay? Tanong naman niya sa akin. Hihintayin ka? Totoo ba talaga yung mga sinasabi mo? Para sabihin ko sa iyo, Trina. Kaya naman kitang hintayin noon pero ikaw mismo ang gumawa ng paraan para lumayo ka sa akin. Hindi mo sinasagot lahat ng tawag ko, text o chat man lang. Parang nagtatago ka pa sa akin. Ilang buwan din ako nagmukmuk noon pero natauhan ako. At doon ko nakilala si Celine. Siyang naging sandalan ko ng mga oras na wala ka na sa tabi ko. Siya ang mas nagmahal sa akin kesa sa iyo. Si Celine ang mas may karapatan sa bahay na ito kasi sinalban niya ako ng mga panahon na wasak ako sa iyo. Trina, pinakita at pinaramdam niya sa akin na may iba pang magmamahal sa akin. Seryosong wika ako naman. Pero mahal pa rin kita, naiiyak na sagot niya. Saglit ako natahimik kasunod ng pangingilid ng mga luha sa mata ko. Para kasing biglang bumalik ang kirot sa dibdib ko. Parang bumalik ako sa nakaraan na iniwanan at sinaktan ako ni Trina. Pues ako hindi na kita mahal. Matagal na kitang nakalimutan. Hindi mo alam kung gaano mo ko nasaktan nung ginawa mo sa akin yung nangyari sa nakaraan. Ayos na nakahanda na ang lahat para sa atin. Para sa kasal natin tapos aatras ka. Natuto na ako. Sagot ko sa kanya pero bigla na lamang niya akong hinalikan. Kaagad ko naman siyang tinulak dahil buo ang desisyon ko at alam ko sa sarili ko na si Celine na talaga ang mahal ko. Ano ba, Trina? Gumising ka na nga sa katotohanan? Hindi na kita mahal kasi si Celine na ang mahal ko. At kasal na kami. Tanggapin mo na. Tigilan mo na kami. Aalis na rin kami sa bahay na ito. Kaya wag mo na kaming guguluhin pa. Sigaw ko sa kanya. Papadudot matapos ng pag-uusap namin yon ay hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang lahat ng yon mula kay Trina. Tama rin ang naging hinala ko na gumaganti siya. Kaya nagmamatigas siya tungkol sa property. Pero kinagulat ko naman ang dahilan niyang yon. Ang tagal na ng nakaraan namin at buong akala ko bago pa siya makipaghiwalay sa akin ay nakapag-move on na siya. Pero hindi pa pala. Kaso wala na. Huli na ang lahat, si Celine ang asawa ko at gusto kong makasamang panghabang buhay. Gusto ko na rin ng katahimikan para sa aming mag-asawa kaya unti-unti ko nang tinanggap na kailangan ko nang isuko ang bahay na ito. Pero noong nalaman ng asawa ko ang nangyari at naging pag-uusap namin ni Trina ay lalo rin siyang nagmatigas. Dahil na rin sa galit niya sa nagawa at mga nasabi ni Celine sa akin. Naintindihan ko kung ano ang pinanggagalingan ng asawa ko pero napapagod na rin kasi ako sa sitwasyon na ito. At ayoko na sana ng kahit na anumang koneksyon kay Trina. Maraming salamat kung mapipili po ninyo ang aking kwento, Papa Dudut. Pakikinggan ko rin po ang mga payo na maibibigay ninyo sa akin at sana ay matulungan niyo po ako na matapos na ang lahat ng ito. Lubos na gumagalang, Delphine. Maraming salamat, Delphine, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel at sadyang mahirap din talaga ang desisyon na kailangan mong gawin sa problema mo. Lalo na at yon ang dream house na gusto mong sanang iregalo sa asawa mong si Celine. Kaya lang, Delphine, tama siguro ang sinabi ng pinsan mong si Albert na mas mabuti pa na kayo na ni Celine ang umalis sa bahay na yan at maghanap na lamang ng ibang malilipatan. Sa iyo na nga nang galing na mukhang hindi magpapatalo si Trina pagdating sa bahay na yan at ayaw mo na rin sana ng kahit na ano pang koneksyon sa kanya. Kaya subukan mo na kumbinsihin ang asawa mo na lumipat na lamang kayo ng bahay para na rin sa peace of mind ninyo mag-asawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe
Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.